Masarap sana tong frappe na iniinom ko. Pero walang talabyan sa gumugulo sa utak ko. Hindi kinaya ng damdamin ko. Masarap ba? Tanong ni Yuri sa'kin. Tinignan ko siya. Anong lasa? Anong lasa ng hangin? Ha? Tinignan ko yung iniinom ko. Putik. Wala na palang laman. Napakamot na lang ako ng ulo sabay pilit ng ngiti. Speak now. I know something is bothering you. Ganun ba ako ka-obvious? Kiyahe. Halatang hinihintay ni Yuri yung sasabihin ko. Pero wala akong balak magsalita. Hindi pa naman kasi ako sigurado sa nakita ko sa cellphone ni Eren. Balak ko sana siyang tanungin tungkol doon pero hindi ko na nagawa. Sure talaga ako, sila din yung nakita ko nung gabi ng festival. Sila nga ba? O wala to. Kung ano-ano lang kasi naglalaro sa utak ko. Parang na-disappoint siya ng bahagya sa sinagot ko. Nakakapangtampo ka. Sabi niya. Taka ko siyang tinignan. You still don't trust us. We're all here for you pero parang hindi mo kami nakikita. Ay nagtatampo na nga siya. Pero kung tutuusin tama siya. Andyan silang lahat para sa akin. It's not that I don't trust you. Hindi pa kasi malinaw sa akin kaya paano ko sasabihin sa inyo. Conclusion pa lang yung nabubuo sa akin. Once everything is clear, dun ko palang masasabi sa inyo. Paliwanag ko sa kanya at mumiti. Nagpilit lang ng ngiti si Yuri. Alam ko namang nag-aalala siya sa akin pero ayoko kasing basta magsalita. Paano ko naman sasabihin sa kanya na maihinala akong bakla si Mayo at Kit? Tapos mali pala ako. Saka ba kapag sinabi ko sa kanya, bigla siyang gumawa ng action? O kaya sabihin niya kay Kiefer? Lalo lang magkakagulo. O ay, nagtatampo ka talaga? Tanong ko habang nakatingin sa mukha niya. Sa table lang siya nakatingin habang umiiling sa akin. Ay nagtatampo nga. Bahagya akong lumapit sa kanya. Pilit ko ring sinisilip ang mukha niya pero panay ang iwas niya sa akin. Patingin nga ako kung paano magtampo si Yuri Hanamichi. Pang-aasar ko at patuloy sa pagsilip sa mukha niya. Kahit panay ang iwas, kitang-kita ko ang pamumula niya. Ang cute ni Yuko. Ang cute ko. Stop it, si. Inis na sabi ni Yuri pero lalo ko lang siyang kinulit. Patingin kasi eh. Pilit habang nakangiti. Hindi ko kasi mapigilan na hindi matawa sa itsura niya. Stop it, JT. Ay eh. Tampo-tampuhan. And no. I am not. Nautal ka oh. Hahaha cute-cute mo dyan. Pang-aasar ko na lalo niyang ikinapula. Lilipat na sana siya ng upuan dahil sa ginagawa ko pero nahawakan ko agad ang pisngi niya at hinarap sa akin ang muka niya. Oh, what are you doing? Tanong niya. Mumiti lang ako ng matamis sa kanya. Kasi kung tutuusin, hindi ko talaga alam kung bakit ko to ginagawa. Pero natutuwa akong gawin to sa kanya. Ma'am, sir. Sabi ng kung sino, medyo nagulat ako dahilan para mapabitaw ako sa paghahawak kay Yuri. Pareho kaming napatingin sa nagsalita. Denzel. Anong ginagawa mo dito? Tanong ko sa kanya. Tinuro niya yung uniform niya at mumiti. Nakapang-waiter siya. Mukhang dito na siya nagtatrabaho. Mukhang hindi niyo na kailangang umorder. Sapat na yung kaswitan niyo para mabusog kayo eh. Pang-asar niya sa amin. Pareho kaming napaiwas ni Yuri ng tingin. Lakas din kasing mang-asar nito ng si Denzel. Ano na? U-order pa ba kayo? Mapang-asar na tanong pa niya. Ay Sagot ni Yuri. Kaya lang bago pa kami maka-order, bigla na lang bumukas ang pinto ng cafe at dire-diretsong lumapit sa amin si Kiefer. Kay Kiefer. Pabulong kong sabi. JJD. Tawag niya sa akin. You need to come with me. Taka ko siyang tinignan. Ha? Is there any problem, Kiefer? Tanong ni Yuri bago tumayo. Sa akin pa rin nakatuon ang tingin niya. Seryoso ng seryoso siya dahilan para kabahan ako. It's about his promise on bringing you back to Hamilton University. Automatiko akong napatayo. Ngayon na kami babalik dun. Pero akala ko mga next week pa,
dahil hahanap pa daw kami ng tiyempo na hindi mahahalata ni Kuya Angelo. Ngayon na talaga? Tanong ko at napatingin ako kay Yuri. We have no more time for this. Tara na. Sabi ni Kiefer at bigla na lang niya akong hinawakan sa kamay at hinatak palabas. Pero bago pa kami makaabot sa pinto, panibagong kamay ang humawak sa isa pang kamay ko. Yuri. JD. Tawag niya sa akin habang nakikiusap ang mga mata niya. Jay. We need to go. Sigaw ni Kiefer. Tinignan ko si Kiefer sandali at muling binalik ang tingin kay Yuri. Nakikiusap ang mga tingin niya sa akin samantalang mapursige naman yung kay Kiefer. Kailangan kong puntahan si Papa. Pero gusto kong magstay sa hindi ko maintindihan na dahilan. Tinignan ko sandali yung mga kamay nila nang nakahawak sa akin. Bakit parang ang laking desisyon nitong gagawin ko? Napakagat na lang ako sa ibabang labi ko. Binawi ko yung kamay ko sa pagkakahawak ni Kiefer at hinarap si Yuri. Kailangan ko lang puntahan si Papa. I hope you understand. Sabi ko. Hinawakan ni Yuri yung isa ko pang kamay. I know. But please, come back here. Mabilis akong nagnod bago bawiin ang mga kamay ko sa kanya. Dali-dali akong tumakbo palapit sa pinto kung nasan si Kiefer. Let's go. Sabi niya bago kami tumakbo palapit sa kotse niya. Ibang kotse na naman. Pagsakay sa loob, mabilis na pinaandar ni Kiefer ang sasakyan. Agad kong kinabit yung seatbelt ko dahil pakiramdam ko kasali ako sa iisa racing. Napakabilis. Hanep yan. Mahigit 2 oras ang naging biyahe namin nung university visit. Pero sa bilis magpatakbo nitong hari ng mga ulupong feeling ko kalahating oras lang ang magiging biyahe namin. Seryoso ng seryoso pa rin ang muka niya habang nakafocus sa daan. Hindi ko masabi kung galit siya o ano. Kay Kiefer D. Tawag ko sa kanya. Hinintay ko kung sasagot siya pero walang imik ang luko. Kiefer D. Tawag ko ulit. What? Inis na tanong niya sa akin. Wala lang. TFF. Ay nainis yata. Binalik ko na lang yung tingin ko sa daan at hinayaan na siya. Naging tahimik lang kami sa buong biyahe. Pagdating sa Hamilton University, mabilis ang naging kilos naming dalawa. Tumakbo kami papunta sa receiving area ng pinakamalaking building. Miss, saan po si Jasper Mariano? Bungad ko dun sa babaeng nakapwesto sa receiving table nila. Taka niya kong tinignan at si Kiefer. O wala na po siya. Nakaalis na po kanina. Nalungkot ako dun sa sinabi niya pero hindi ako nawala ng pag-asa. Baka po pwedeng makakuha ng info tungkol sa kanya. Kung saan siya nakatira o kaya po contact number. Ay hindi po pwede. Mabilis na sagot nung babae sa akin. Sige na ate, kailangan lang talaga. Emergency kasi to. Pagpipilit ko. Hindi po talaga pwede. Look miss. We don't have time for this. We really need to talk to that guy. Singit ni Kiefer. Halatang naiirita na rin siya kasi ayaw magbigay ng info nitong si ate. Naiintindihan ko naman siya kung hindi pwede kaya lang kasi. Ayos. May problema ba dito? Tanong kung sinong lalaki. Naalala ko siya. Isa siya dun sa nagsalita nung university visit namin dito. Kasi sir nangulit po sila. Nanghihingi po ng info ni Sir Mariano. Sumbong nung babae. Tinignan niya kami pareho ni Kiefer. What for? Kasi po, we cannot tell you but please tell him that JJ is here. Puto ni Kiefer sa sasabihin ko. Tinignan nung lalaki yung relo niya. Kahit sabihin ko sa kanya, wala na ring saysay yun. Nakasakay na siguro siya ng eroplano. Eroplano? Nahuli na tayo. Bulong ni Kiefer. Naguguluhan ako. Anong nahuli na? Anong eroplano? Kiefer D. Tawag ko sa kanya. Someone told me that your dad is leaving for good. Pagkasabi niya nun, kusa na lang nanlambot ang tuhod ko. Muntik na akong mapaluhod kung hindi lang ako nakahawak sa table. Iiwanan na niya ako tuluyan. Kayon pa talaga kung kailan kilala ko na siya. Bakit niya ginagawa to? Kay Kiefer. Baka pwede pa nating puntahan sa airport. Baka maabutan pa natin siya. Sabi ko habang nagpipigil ng iyak.
O baka hindi na di. Mahinahong sagot niya. Hindi na nagpapigil pa yung luha ko. Kusa na silang bumagsak. Kesa pagtinginan ako, mabilis akong naglakad palabas ng building at dumiretso sa parking kung nasan yung kotse ni Kiefer. Napaupo na lang ako sa isang plant box. Ang sakit kasi, ang sakit isipin na may chance na kayong magkasama pero pinili niyang umalis. May pagkakataon na siyang bumawi sa akin pero hindi niya ginawa. Akala ko kapag nakita ko siya magiging okay na lahat sa akin. Mali pala ako. Naramdam kong may naupo sa tabi ko. Hindi na ako nag-aksayang tignan kung sino yun. JD. Tawag niya sa akin at bigla na lang niya akong inakbayan. Sinandal niya yung ulo ko sa balikat niya. Sana pala binilisan ko, baka naabutan pa natin siya. Hindi rin. Aalis na talaga siya. Wala na tayong magagawa dun. Sagot ko. He have reason, Jay. As of now, we don't know what it is. Mas lalong bumigat yung pakiramdam ko at naging dahilan ng malakas na pag-iyak ko. Sige lang. Say as long as you want. Mas lalo pa akong umiyak. Naisubsob ko na lang ang sarili ko sa bandang lig ni Kiefer. Hindi ko alam kung paano ilalabas yung sakit na to kung kailangan kong ubusin yung luha ko, ayos lang. Matanggal lang yung bigat sa dibdib ko. Matagal kaming nasa ganong posisyon. Kusa ding akong huminto at nag-aya umuwi. Hindi na din nagsalita si Kiefer o ang nagtanong ng kahit ano. Ramdam siguro niya na wala ako sa mood na makipag-usap. Hinatid niya ako sa amin. Paghinto ng sasakyan, bigla na lang niya akong niyakap. Nagulat pa ako nung una pero alam ko naman kung para saan yung yakap niya. We're here for you, Z. Bulong niya sa akin. Salamat. Bumitaw siya sa pagkakayakap. Akmang bubuksan ko na yung pinto ng kotse nang hawakan niya ako sa braso. Paglingon ko sa kanya, mabilis niya akong hinalikan sa noo. Hindi ako nakapagsalita. Tamim! Gusto ko sanang tanungin kung para saan yun pero umiwas na siya ng tingin. Napilitan akong bumaba at mabilis na naglakad papasok ng gate. Hindi ako agad pumasok sa loob ng bahay. Nakasandal lang ako sa gate at pinakinggan kung aalis na yung kotse niya. Hindi naman ako nabigo dahil mabilis na pinaandar ni Kiefer ang kotse niya paalis. Ay yung puso ko. Hindi na to maganda. Kakaiba na kasi, parang sobra na. Tama na yung inamin ko sa sarili ko na may kakaiba ng nararamdaman na ako sa kanya. Wala na akong balak aminin kung ano yung nararamdaman ko na yun. Baka magkagulo lang kung pipilitin ko pang alamin yun. Mas mabuti na yung ganito. Lumakad na ako palapit sa pinto ng bahay. Isang hakbang na lang sana nasa loob na ako pero napatigil ako. Para kasing meron akong nakalimutan. Shit! Si Yuri! Mabilis akong umikot para tumakbo sana palabas pero biglang pumasok sa isip ko na baka wala na siya dun. Pero magte-text siya sa akin kapag ganun. Agad kong kinuha yung phone ko pero wala kahit isang text or tawag akong natanggap galing kay Yuri. Nakagat ko na lang ang kuko ko. Hindi kasi ako sigurado sa gagawin ko. Gustuhin ko man kasing tawagan or i-text si Yuri wala akong load. Heist! Bahala na nga. Kinuha ko yung bike ko at agad na sumakay. Medyo madilim na sa labas pero wala lang sa akin yun. Mabilis akong nagpedal kahit wala naman kasiguraduhan kung andun pa siya. Pagliko ko sa kanto kung nasan yung calf na pahinto ako. Nakapatay na kasi yung ilaw at halatang wala ng tao sa loob. Umalis na siguro siya. Napabuntong hininga na lang ako. Aalis na sana ako para bumalik sa bahay pero parang may natanaw akong gumalaw sa loob ng calf. Kahit hindi ako sigurado sa nakita ko, lumapit pa rin ako. Pilit kong tinanaw sa salamin na bintana ng calf yung loob. Parang may tao. Pinarada ko yung bike ko. Lumapit ako sa salaming pinto ng calf. Sisilip lang sana ako pero aksidente kong natulak yung pinto. Dun ko lang napagtanto na bukas pa pala yung calf. Lalo ko pang itinulak yung pinto, sakto para makapasok ako. Bigla na lang akong napahinto nang makita ko yung paligid. Puro Christmas light na nakasabit sa kisam. Nagmumuka silang alitaptap at ang ganda. Hindi ko maiwasan na hindi mapangiti sa nakikita ko. Puro scented candle din sa paligid. Sino namang? Si Yuri. Agad akong niligid yung mata ko para hanapin si Yuri. Siya kaya ang may gawa nito. Pero para saan?
Bakit may ganito? Nakapwesto siya sa sulok. Mag-isa at tahimik na nagiinom. May 4 na bote na ata yung nasa harapan niyang walang laman. Yuri tea. Tawag ko sa kanya. Agad siyang huminto sa pagtungga ng alak at tinignan ako. Nagpilit siya ng ngiti at binaba yung bote ng hawak niya. Maganda ba? Tanong niya sa akin habang nakatingala. Naman ni. Sagot ko at mumiti sa kanya. Sa hindi ko maintindihan na dahilan para nang kusa ko na lang napansin na meron siyang problema. Mukhang hinintay talaga niya ako. Nahiya tuloy ako bigla. Umalis-alis ako pero nauwi lang din pala sa wala. Kung alam ko lang, sana pala hindi ko na siya iniwan. Narinig ko siyang nagbuntong hininga kaya napatingin ako sa kanya. May problema ba? Tanong ko. Nagpamulsa siya at tumingin sa sahig. JJD. Panimula niya. Seryoso ka na ba sa feelings mo kay Kiefer? Ano? Ha? Bigla na lang niyang ginulo ng isang kamay niya yung buhok niya. Para bang naiinis siya na hindi ko maintindihan. Bubuka pa lang sana yung bibig ko para magsalita, pero bigla na lang nilabas ni Yuri yung isang kamay niya galing sa bulsa. Meron siyang hawak na binaba niya sa lamesa. Maliit na box na kulay pula. Kusa na lang bumilis ang tibok ng puso ko. For you, T. Sabi niya at naglakad palabas ng cafe. Naiwan akong nakatanga at nakatitig sa box na binigay niya. Nilingon ko pa siya sandali pero nakaalis na siya agad. Nakagat ko na lang ang ibabang labi ko. Sana mali ako. Sana hindi ito yung iniisip ko. Dahan-dahan kong kinuha yung box at unti-unti nang binuksan yun. Nanlaki na lang ang mata ko nung makita ko yung laman. Napaupo ako sa silyang malapit sa akin. Anong ibig sabihin nito? Bakit niya ako binigyan ng singsing? 3 oras? Binilang ko talaga. Binilang ko kung gano'n ako katagal na nakatitig sa maliit na pulang kahon. Hindi sa wala akong magawa sa buhay ko kaya tinitigan ko na lang to pero hindi ko kasi maiwasan. Hindi na nga ako nakagawa ng assignment sa kakaisip sa kahon na to may assignment nga ba? Next time ko na lang iisipin yun. Weekend naman, marami akong oras para gawin yun. Sa totoo lang, nababangag na ako sa kakatitig dito. Kailangan ko kasi ng kasagutan sa maraming tanong. Siyempre una na dyan yung tanong na bakit? Bakit niya ako binigyan ng singsing? Birthday ko ba? Hindi naman. Sunod na tanong ko, para saan? Para saan tong singsing na to? Sign of friendship. At ang huli kong tanong ay ano? Ano ba talaga nangyayari kay Yuri at ano nang naglalaro sa isip niya? Walang magawa sa pera. Siya na mayaman. Nakamot ko na lang yung anit ko sa inis. Gustuhin ko man kasing i-text or i-message si Yuri, ayaw naman makisama ng kamay ko. At hindi ko rin alam ang sasabihin ko. Singsing ba yan? Tanong na kung sino dahilan para magising ako sa malalim na pag-iisip. Agad kong tinignan kung sino yun. Tita Ali. Sabi ko at tinago yung box sa kumpol ng unan. Tinago mo pa, nakita ko na. Sabi niya at naupo sa tabi ko. O wala po yan. Huwag niyo na po pansinin. Ninisian ako ni tita. Para bang nang aasar siya at halatang hindi naniniwala sa sinabi ko. Bigla na lang niyang kinuha ko yung box. Kahit nasa kumpol ng unan, nagawa pa rin niyang makuha. Patingin ako. Sabi ni tita pagkakuha niya. Hindi na ako nakapagsalita. Hawak na ano pa magagawa ko? Binuksan niya yung box at kita ko ang pamimilog ng mata niya sa pagkamangha. Tinanggal niya yung singsing mula sa kahon at sinipat-sipat. Diamond ring. May nag-aya na ba sayong magpakasal? Tanong ni tita. Mabilis akong sumagot ng iling. O wala po. Bakit? Nakita ko na sa magazine ang singsing na to engagement ring to di. I-engagement ring. Bakit ako binigyan ni Yuri ng engagement ring? Sumasakit ang ulo ko. Lalo akong naguluhan sa nangyayari. Bigla nang kinuha ni Tita Gemma yung kamay ko. Dahan-dahan niyang sinuot yung singsing sa daliri ko. Sukat na sukat, Ti. Sabi niya at mumiti ng malapad sa akin. Agad ko namang hinubad yung singsing at binalik sa kahon. Kailangan kong makausap si Yuri. Kailangan niyang linawin sa akin kung para saan to, sino bang nagbigay sa'yo niyan?
Mapang-asar na tanong ni tita. Napakagat ako ng ibabang labi. Nakakaluko ata kung sasabihin kong kaibigan ko. Isang tao po na hindi ako sigurado kung gusto nga ako. Bigla na lang tumawa ng malakas si tita. Hindi ko alam kung nakakatawa ba yung sinagot ko o ano. Binigyan ka ng singsing tapos hindi ka sure kung gusto ka? Tanong niya sa akin. Nagnod lang ako bilang sagot. Hinawakan ni tita yung isang kamay ko. JJ. Matuto kang makiramdam. Huwag kang manhid. Nakikiramdam naman po ako. Ayoko lang pong maging assuming. Bahagyang tumawa si tita. Hinawi niya yung buhok ko at tinignan ako. Dalaga na talaga ang JJ namin. Sabi niya at hinalik ako sa noo. Sa totoo lang kapag ginagawa niya yan, pakiramdam ko siya ang nanay ko. Kahit nung nakailola pa ako, hindi siya nagmintis na iparamdam sa akin na pwede ko siyang lapitan anumang oras. Tara na, kumain na tayo. Kanina pa kita tinatawag pero hindi mo ko naririnig. Busy ka masyado sa singsing na yan. Napahimas ako ng batok. Ay, sorry po. Tumayo na si tita kaya sumunod na ako. Nilagay ko muna yung box sa study table. Dumiretso na kami sa dining kung nasan sila kuya at sila Tito Jules. Andun din si Aris na mukhang binagsakan na naman ng langit. Upo na Jay. Kain na. Utos sa akin ni Tito Jules. Naupo na ako at nagsandok ng kakainin. Habang kumakain, nag-uusap sila Tito at Kuya Angelo. Minsan nakikisali si Tita Gemma pero kami ni Aris, eto at nagpapalitan ng tingin. Napapano na naman to? Kanina pa siya susulyap ng tingin sa akin pero salubong na salubong ang kilay. Feeling ko sinapian na naman siya. Tropa-tropa talaga sila nila Kiefer. Parehong may sapi. Lakas ng mga tama sa utak. Kaya siguro sila napagkukumpara nung hari ng mga ulupong. Tahimik lang ako sa pwesto ko nang biglang magring yung telepono. Isa sa maid nila tita yung sumagot. Miss JJ. Para sa inyo daw po. Sabi sa akin nung maid. Sino yung tumatawag? Tanong ni kuya. Mama daw po ni JJ. Pare-pareho kaming natigilan at lahat sila agad na tumingin sa akin. Ayoko sana nang sagutin yung tawag pero alam kong magagalit si Kuya Angelo. Tumayo ako at nagpunta sa sala kung nasan yung landline nila tita. Nag-aalangan pa akong magsalita nung una. Hello T. JJ. Tanong nung nasa kabilang linya. Halos mapaiktad ako nang marinig ang boses niya. Gano'n na ba katagal? Gano'n na katagal na hindi ko naririnig ang boses niyang tinatawag ang pangalan ko. Ako nga. Finally, nakausap din kita. Bakit wala ka nung nagpunta ako dyan? Alam mo bang gusto kita nang makita? Nami-miss na kita. Bakit? Halos pabulong kong tanong. Ano nang bakit? Siyempre anak kita. Gusto kita nang makasama. Ang dami kong gusto nang sabihin sa'yo. Ikakasal na ako, bakit hindi mo sinabi sa akin na andito lang pala si Papa? Putol ko sa sinasabi niya. Tumahimik sa kabilang linya pero naririnig ko ang paghinga niya. Alam kong hindi siya makakasagot. JJ anak. Ganito kasi, hindi masabi sa'yo ni Mama, hindi ko na pinakinggan ang sasabihin niya. Dahan-dahan kong binaba yung telepono nang hindi pinapatay ang tawag. Bahala siyang magdadaldal sa hangin. Bastos na kung bastos pero ayoko nang marinig ang paliwanag niya. Masasayang lang ang oras kung gagawin ko pa yun, halata namang magdadahilan lang siya. Bumalik ako sa dining at tinuloy yung pagkain ko. Hindi ko sinabi na nasa kabilang linya pa rin si Mama. Ano nang sabi ng mama mo? Tanong ni Tito Jules. Nangangamusta lang po. Mabilis kong sagot. Yun lang. Bakit para nang sandali mo lang siya kinausap? Puna ni Tita Gemma. Kasi sandali lang ako nakinig sa kanya. Sinabi ko po kasi na kumakain pa ako. Mamaya na lang daw po ulit. Dahilan ko. Napansin ko yung pagtaas ng isang kilay ni Aris. Hindi ko alam kung nahalata niya ko o ano. Binilisan ko yung pagkain. Baka kasi malaman nila yung ginawa ko at kagalitan ako agad. Tapos na po ako. Sabi ko at mabilis na naglakad pabalik ng kwarto ko. Pagdating sa kwarto ko, hinanap ko agad yung box ng singsing sa study table ko. Pero wala na dun. Sinilip ko din yung ilalim ng lamesa baka nahulog lang. Pero wala talaga.
Saan naman mapupunta yun? Dito ko lang iniwan, unless na lang kung may papasok dito at sinong nagbigay sa'yo nito. Napatingin ako sa may pintuan kung saan nakatayo si Aris, hawak ang box na pula. Kaibigan ko lang. Sagot ko. I'm not stupid, Jay. Hindi ako makasagot. Masyado nang makitid ang utak niya para paliwanagan pa. Agad akong lumapit sa kanya at pilit inigaw yung kahon pero inilayo niya. Who gave you this? Maotoridad na tanong niya ulit sa akin. Kiyake. Asar. SCU ready. Halos pabulong kong sagot. Hindi siya nagsalita. Pinagmasdan muna niya yung kahon sa kamay niya. Binalik niya yung tingin sa akin at bigla na lang hinagis yung box. Sinalo kong pilit yun bago mahulog sa sahig. Return it, see. Utos niya. Taka ko siyang tinignan. Ha? Ibalik mo yan sa kanya. Inis na ulit niya. And I want you to stay away from them. Nagsalubong ang kilay ko sa mga pinagsasabi niya. Sinasapian na naman yata siya. Bakit ko naman gagawin yun? Napapano ka naman ba? Do it. I'll talk to Kuya and ask him to move you to a different section. Sabi niya. Nakaramdam ako ng inis sa mga pinagsasabi niya. Ngayon pa talaga? Nakakailang buwan na kaya ako sa section, 2 exam na nga yung dumaan. Tantanan mo nga ako. Ayoko. Hindi ako lilipat. Inis na sabi ko sa kanya. Agad niya akong tinignan ng masama. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Kung ano-ano kasing pinagsasabi mo. Bigla na lang niya akong hinablot sa damit at sinandal sa pader. Nakaramdam ako ng takot pero pilit kong tinago yun. Follow the order or you'll never see your father. Napatigil ako. Ano nang ibig niyang sabihin dun? Binitiwan niya ako at akmang lalabas ng kwarto ko pero hinawakan ko agad siya sa braso at hinarap sa akin. Ano nang ibig mong sabihin dun? Tinabig niya yung kamay ko. Before he leave, pumunta siya dito. Nakikiusap sa amin na kung pwede ka pa raw niyang makita. Hindi pumayag si Kuya kaya nag-iwan siya ng contact number at address. Hinawakan ko agad ang kamay niya para hindi siya makaalis. Aris. Nakikiusap ako, do what is said and I will help you get his information. Putol niya sa sinasabi ko. Muli niyang tinabig yung kamay ko at tuluyan ang lumabas ng kwarto. Napaupo na lang ako sa sahig sa panlalambot ng tuhod. Pwede ko na siyang makausap pero lalayuan ko sila. Nag-aalangan akong pumasok. Parang mas gusto kong magstay sa bahay at magkulong sa kwarto. Nakakabungol isipin kung susundin ko ba yung sinasabi ni Aris. Ayoko nang umalis sa Section E, higit pa sa kaibigan at kaklase yung turing ko sa kanila. Pero gusto ko nang makausap si Papa. Kapag naibigay na sa akin ni Aris yung contact number niya, makakausap ko na siya. Bakit nandyan ka pa? Baka malat ka na. Puna sa akin ni Tita Gemma. Nakatayo lang kasi ako sa may gate. Isang hakbang na lang nasa labas na ako pero pinili kong huminto. Iniisip ko lang po kung may nakalimutan ako. Palusot ko. Meron ba? Tanong niya. Umiling ako bilang sagot. Pasok na. Baka malat ka pa. Pang-udyok ni Tita sa akin bago ngumiti at pumasok ng bahay. Heist. Kainis. Wala talaga akong choice. Napilitan akong lumabas ng gate at maglakad papunta sa kanto namin. Tulala pa ako nung una pero nang makarating sa kanto inayos ko din ang sarili ko. Iniisip ko kung maglalakad ako o papara ng jeep na sasakyan. Wala ako sa mood pumara ng sasakyan, tinatamad din akong naglakad. Ano? Nakakabadrip naman to. Sandali pa akong tumayo nang may marinig akong busina ng sasakyan. Galing sa kotseng nakaparada malapit sa akin, wow. Yayamanin. Nissan GT. Kung mayaman lang ako at marunong akong mag-drive, ganyan ang bibilin ko. Bigla na lang bumukas ang pinto at lumabas ang driver. Ay may impakto. Umaano dito to? Bago na naman yung kotse niya. Parang laruan lang yung mga kotse sa kanya, basta siya palit ng palit. Bakit andito ka? Bungad ko sa kanya. Sinusundo ka. Mabilis na sagot ng hari ng mga ulupong. Bakit na naman kaya, stay away from them? Kusa na lang pumasok sa isip ko yung sinabi ni Aris. Dapat ko na ba silang layuan?
Kapalit ng pagkakataon kong makausap si Papa. Bigla na lang may pumitik na daliri sa harap ko, dahilan para magising ako mula sa pag-iisip. "You're spacing out," sabi ni Kiefer. Magsasalita pa lang sana ako, pero bigla niya akong hinawakan sa kamay at parang bata nang hinatak palapit sa passenger seat ng kotse niya. "Get inside." Utos niya sabay tulak sa akin papasok. Grabe tong lalaki na to. Hindi man lang ako bigyan ng pagkakataon kumilos o magsalita. Basta tulak na lang ang luko. Pagpasok niya sa loob, tinignan ko siya ng masama. "Makatulak ka naman." "TFF." Ay naku. Lakas talaga makapisti. Umandar na yung kotse at wala nang kibuan kaming dalawa. Nababanas ako sa pagmumuka niya. Baka magtalo na naman kami kung ano pa masabi ko sa kanya. Nakatingin lang ako sa labas nang meron akong mapansin. Hindi kami papunta ng school. "Hoy! Saan tayo pupunta?" Tinignan lang niya ako sandali at binalik ang tingin sa daan. Anak ng... "Hoy! Ano ba?" "Just wait and see." Bored niya ng sagot. "Tenjin nemen." Napilitan akong manahimik. Yari ako nito kay kuya, malalaman nun na hindi na naman ako pumasok. Sa totoo lang naiipon na yung sermon niya para sa akin. Nito kasing mga nakaraang araw, busy si kuya, kaya pati pag-sermon sa akin hindi niya magawa. Pero ayoko pa rin nun. Baka isang araw sumabog na naman sa galit yun at ako yung pagbuntunan. Bigla na lang kaming pumasok sa isang building. May tailgate sotsu, kung saan may inabot si Kiefer at tinanggap nung nakapwesto sa tailgate. Pagpasok sa loob, sobrang dilim at ang daming kotse. Mukhang parking area pala to, sandali pa kaming umikot bago nakahanap ng matinong pwesto para sa napakaganda ng kotse niya. Gusto ko din ng ganito. Paghinto, bumaba na si Kiefer kaya ganun din ako. Mabilis siya nang naglakad palayo, kaya dali-dali akong tumakbo para lang makahabol sa kanya. Meron siya ng pinindot sandali at tumunog ang kotse niya. "Wow! Aano ba kasi tayo?" Inis na sabi ko sa kanya. Hindi na naman siya sumagot. Hindi kaya naputulan na ng dila ang isa ng to, hindi na sumasagot eh. Huminto kami sa harap ng elevator at hinintay bumukas yun. Pagbukas, agad na pumasok si Kiefer pero hindi ako sumunod o gumalaw. "What are you waiting for?" Sagot sa tanong ko ng saan ba talaga tayo pupunta. Sagot ko sa kanya. "Ewan. Sige, maiwan ka dyan." Sigaw niya sa akin at biglang pinindot yung buton para magsara yung pinto ng elevator. Nagmadali ako sa pagpasok sa loob. Ayoko maiwan dito, ang dilim kaya't saka baka totoo yung sinasabi nila na may taong ahas sa basement ng mga building. "Eto na nga." Sabi ko nga sasakay na. Sabi ko pagpasok sa loob. "TFF." Pinindot niya yung buton na may letter U. Wala talaga akong clue sa iniisip nitong kumagnato pagbukas ng elevator. Bumuwad sa akin ang Christmas theme at malakas na music. Lumabas si Kiefer kaya sumunod na naman ako. "Teka. Nasa mall ba kami?" Niligid ko yung paningin ko. Nasa mall nga talaga kami. Aano naman kami dito? Ano bang balak nitong si Kiefer? "JJ." Tawag sa akin ng kung sino. Pareho kaming lumingon ni Kiefer. Si Eman, Edrix at Rory yung bumungad sa akin. "Ang tagal niyo naman. Kanina pa kami dito." Reklamo ni Edrix. "Blame this girl." Turo sa akin ni Kiefer. Ako daw ba ituro? Animal talaga. Tara na. Ang dami nating kailangang bilhin. Aya ni Eman. Naglakad na silang lahat. Wala pa rin akong clue kung aano ba talaga kami dito sa mall at ano nang kailangang bilhin. "Eman." Tawag ko at bahagya ng tumakbo palapit sa kanya. "Aano tayo dito?" Ta kanya kong tinignan. "Wala ba nang sinabi sa'yo si Kiefer?" "Meron, marami. Kaya nga ako nagtatanong eh." Umiling na lang ako bilang sagot. "Bibili tayo ng gagamitin sa Christmas party natin." Sagot niya. "Ha? Ang alam ko, hindi kasama ang Section E sa Christmas party ng school. Kaya bakit kami bibili ng gagamitin? Meron tayo ng sariling celebration. Sa labas ng school." Singit ni Rory. "Saan naman? Wala pa tayong napipili ng lugar."
Dati kila Kiefer pero may issue kasi sila Blaster at Keegan. Kaya kailangang lumipat ng venue. Paliwanag ni Edrix. Ayos din tong mga to. Basta ginusto wala nang makakapigil. Kesa nga naman, hindi sila makapag-Christmas party edi gumawa ng sariling party. Tutal andito na ako, edi tumulong na. Hindi ko lang maintindihan kung bakit sinama pa ako nitong mga to sa isang decorating store kami nagpunta. Kumpleto sa supply, pati costume meron din dahil malapit na ang Pasko, kaya puro pamasko yung nakabalandra sa eskaparit nila. Kuha ka ng basket tea. Utos sa akin ni Eman. Ginawa ko naman at ganun din ang ginawa nila Edrix at Rory. Halos si Eman lang ang namimili ng gagamitin. Minsan magtuturo sila Edrix at Rory pero madalas nang gugulo lang sila. Bigla na lang may nag-abot sa akin ng maliit na Christmas tree. Eto maganda di. Sabi nung nag-abot si Sin pala. Nakasibangot siya at para ng bata ng inis na inis. Napalingon ako kila Edrix, kausap nila si Eren at Kit. Ganyan tayo eh. Lumalakad ng hindi nagsasama. Inis na sabi ni Sin, mukhang nagtatampo ang bata. Sinundo lang ako ni Kiefer. Kung alam ko namang may lakad sasabihin ko sa'yo no. Paliwanag ko. Paano mo sasabihin sa akin? Aber. Para nang matanda niya nang sabi sabay pamaywang. Lagi kang wala ng load. Ay. Nga. May punto siya dun, kahit gusto kong sabihin, hindi ko din masasabi. Hindi na ako nakakapag-load. Nagtitipid kasi ako, dahil nga nasa pautangan pa yung pera ko. Sorry naman. Naku. Ganyan ka naman. Sarili mo lang kasi iniisip mo. Sabi niya sabay walk out. Lukong to. Humugot pa ang lintik. CJ. Lilibre pa naman sana kita. Kaya lang nagtatampo ka na. Pagkasabi ko, bigla na lang siyang naglakad pa atras pabalik sa pwesto niya kanina. Apology accepted. Sabi niya sabay ngiti. Napangiwi na lang ako. Ibang klase talaga. Lumapit kami kila Edrix na patuloy sa pakikipag-usap kila Eren at Kit. Hindi ko maiwasan na hindi tignan si Kit. Tapos maglalaro pa sa isipan ko yung picture nila ni Mayo na nag-aarag. Every goodness. Don't think about it. Don't think about it. Don't think about it. Lalakad na sana ako paalis nang hawakan ni Eren yung basket na dala ko. Ako na di. Sabi niya at kinuha sa akin yung basket. Hinayaan ko na lang siya. Kasunod niya si Kit na nagpilit lang ng ngiti sa akin. Dun ko lang napansin na malungkot yung mga mata niya. May nangyari kaya ng hindi maganda? Naiwan akong nakatayo lang sa pwesto ko. Halos lahat kasi sila naghanap ng mabibili. Pati si Sin, sumama din kila Eman. Pinagmamasdan ko lang sila. Gusto ko muna silang panoorin kahit sandali. Matutulungan ako nito sa pag-iisip. Kung ano ba talaga nang dapat kong gawin. Sa maikling panahon na magkakasama kami, malalim na rin yung naging samahan namin. Nakisama ako sa mga naging problema nila. Nung mga panahon na umiyak sila at tumawa. Sinuportahan namin ang isa't isa. Kahit hindi naging maganda yung mga unang linggo naming magkakasama, nabawi din naman nila agad yun. Akala ko dati, mahihirapan ako sa section na to dahil ako lang ang babae pero hindi pala ganun yun. Tinanggap nila ako na parang bang isa talaga ako sa kanila. Para nang hindi ko kaya na ipagpalit sila sa kahit anong bagay. JD. Tawag sa akin ng kung sino. Lumingon ako sa tabi ko at nakatingin sa akin si Kiefer na maihalong pagtataka. Hinawakan niya yung pisngi ko at dun ko lang naramdaman na mailuha pala ako. Oh, wala to. Napuwing lang ako. Palusot ko at pinunasan ang luha ko. Luma ng palusot na yan. Sabi niya. Tungkol ba kay papa mo? Umiling ako. Hindi. Basta ibang bagay. Okay. If you don't want to talk about it, fine. I won't force you. Akala ko aalis na siya pero nanatili siyang nakatayo sa tabi ko at pinagmasdan din yung mga kasama naming patuloy sa pagkukulitan. Sa totoo lang naguguluhan pa rin ako. Kaya kahit labag sa loob ko. Kiefer D. Tawag ko sa kanya. Paano kung may pagkakataon ka nang makuha yung matagal mo nang gusto, pero ang kapalit naman nun yung meron ka ngayon? Would you still grab the chance? It depends, D. Mabilis niya ng sagot.
If that thing that I want is worth it, Calvin not. Worth it. But pagpapatuloy niya. If the things that have is much more worth it, I would not. Much more worth it. Natahimik ako at napatingin kila Sin. Sino nga bang mas worth it sa kanila? Yung mga kasama kong higit pa sa kaibigan at kaklase ang turing ko. O yung papa ko na matagal ko nang gusto ng makasama. Worth it. Malapit na ang Pasko. Ang lamig ng simoy ng hangin. Para ng love life ko lang. Hindi ako bitter o ano. Naisipan ko lang talaga nang ikumpara yung lamig ng hangin. Pero sa totoo lang, hindi ko maramdaman yung lamig na yun. Siguro kasi dahil sa pawis ko at sa bilis ng tibok ng puso ko. Ikaw ba naman ang makipaghabulan, tignan ko kung hindi ka pagpawisan. Ano? Kala mo kaya mo kami ng lahat? Mayabang nasabi sa akin ang pinuno ata nila. Sino ngang sila? Yung mga lalaki nang bigla na lang ako nang hinarang sa kanto namin. Akala ko magtatanong lang sila pero hinawakan nila ko. Natakot ako bigla, akala ko kasi maulit yung kairam dati. Napilitan ako ng lumaban at nang makakuha ng pagkakataon mabilis akong tumakbo. Yun nga lang na corner nila ko sa isang eskinita. Lumaban pa rin ako sa abot ng makakaya ko. Tatlo na yung napabagsak ko pero ang sakit na ng kamao ko. Ngayon ko lang napatunayan na ang tagal ko na pala nang hindi nakikipag-away. Mabilis na kumikirot yung kamao ko kapag nanununtok ako. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Pagod na yung katawan ko at ang dami nila. Asar, sumama ka na lang sa amin. Hindi ka naman namin sasaktan. Tatanungin ka lang namin tungkol kay Kiefer. Mapang-asar na sabi nung isa. Eto na naman po tayo. Ganyan-ganyan din yung kay Ram. Jossem, wala akong balak ulutin yung pangyayari na yun. Matinding trauma ang naranasan ko dun. Ayoko. Sigaw ko. Matigas ang ulo mo. Ha? Sabi nung isa at bigla na lang nanguha ng tubo sa kung saan. Shit! Never pa akong nakipag-away ng may tubo. Ano nang laban ko dyan? Tang na. Katapusan ko na ata. Miss, tara na. Mahinahon na sabi nung isa sa kanila. Unti-unti kong binaba yung kamao ko na kanina pa nakaporma sa harap ko. Bahagya nang lumapit sa akin yung huling nagsalita sa pagkakaakala ng sumuko na ako. Pero agad ko siya nang sinapa sa muka. Bagsak at dumudugo na ang ilong niya. Apat na. Tang na. Sigaw nung isa pa sa kanila. Bigla na lang sumugod yung may tubo at hinataw yun pahampas sa akin. Agad akong umiwas at nang makakuha ng pagkakataon, sinikmuraan ko siya. Bagsak at wala siya ng tigil sa pag-ubo. 5 na. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Nakikipag-away ako sa mga lalaki dati pero hanggang 3 lang ang kaya kong harapin. Ngayon lang ako lumaban sa mahigit sa 3. Lahat sila nakatingin sa mga kasama nila na kung hindi nakaluhod sa sahig ay nakahiga naman at hirap tumayo. Naririnig ko yung phone ko sa bag malamang hinahanap na ako nila Sin. Ngayon ang Christmas party namin sa resto nila Eman. Yun ang dahilan kaya nasa kanto ako at nag-aabang ng masasakyan. Babae ka lang pero napabagsak mo sila. Inis na sabi nung leader ata nila. Pagtulungan na natin. Sabi nung isa at bigla na lang sumugod sa akin. Sumunggab ako ng suntok pero nakaiwas siya. Lagot na. Bumawi siya at agad akong sinikmuraan. 5. Napaluhod ako sa sakit. Sisipain pa sana niya ako pero nakuha ko yung tubo ng ihahampas sana sa akin ng kasama nila kanina. Pinatamaan ko siya sa basta yun. Bumagsak siya at namalipit sa sakit. Kala mo ahni. Bulong ko. Ginamit kong tukod yung tubo para makatayo. Tinignan ko sila ng lahat. 6 na. Bakit ganun? Para nang hindi sila nababawasan. Parang lalo pa silang nadagdagan. Narinig ko na naman yung cellphone ko. Bukod sa text sunod-sunod din ang tawag. Asar. Kung pwede ko lang sagutin yung tawag, kanina ko pa ginawa para nakahingi na ako ng tulong. Del. Paano na yung plano nating makaganti kay Kiefer? Ni hindi nga natin malapitan tong babae na to. Dinig kong sabi nung isa. Ano nga ulit? Pakiulit. Ano nang gaganti? Bakit ako gagamitin nila? Gaganti kayo kay Kiefer.
Bakit ako gagamitin nyo? Inis na tanong ko. Ano na klase ng tanong yan? Malamang ikaw ang girlfriend niya, kaya ikaw ang gagamitin namin. Girlfriend? Sino ng tanga nagsabi sa inyo na ako girlfriend niya? Tumingin sila sa kasama nila ng nasa dulo. Bahagya siyang lumapit at nagkakamot ang ulong humarap sa leader nila. Nakita ko sila nang naghahalikan nung Halloween party. Paliwanag niya. Nasampal ko na lang ang sarili kong noo. Hano ba yan? Inutil ka. Basta nag-kiss magsyota na? Hindi pwede nang kasi gusto lang. Inis na tanong ko sa kanya. Nabatukan na lang nila yung kasama nila ng malakas. Hindi kayo, pero lagi kayong magkasama. At nag-kiss pa kayo. Di mahalaga ka sa kanya. Bigla nang sabi nung isa sa kanila. Napangiwi ako ng di oras. Napaka. Ay naku. Saka napag-isipan yan. Andito na siya siya na gamitin natin. Sigaw nung leader nila. Bigla na lang sumugod yung tatlo sa akin. Hinampas ko agad ng tubo yung isa sa kanila pero sinuntok ako sa muka nung isa. Putik. Sa muka talaga? Sa inis ko. Pinaghahampas ko siya ng tubo na wala sa isip ko yung isa. Huli na para lingunin ko at labanan ko siya meron siyang inihampas na matigas na bagay sa likod ko dahilan para manlambot ako at bumagsak sa sahig. Tang na. Pinahirapan mo kami. Ang sakit. Sobra. Napapamura na lang ako. Pinilit kong tumayo pero sinipa ako ng isa kanila. Narinig ko tawanan nilang lahat. Pakshit. Tinignan ko ng masama yung wala ng hiya ng sumipa sa akin. Yung leader pa nila ng Honghang. Umiti pa siya sa akin. Akala mo makakatagal ka? Bigla na lang siya nang bumuelo ng sipa sa mukha ko. Napapikit na lang ako sa takot. Masakit. Dapat masakit. Dapat nasaktan na ako. Pero wala ako nang naramdaman kahit dampi ng hangin. Unti-unti kong dinilat ang mata ko. Bumuwad sa akin yung maruming sapatos nung leader nila. Nakahinto lang yun at parang hindi siya gumagalaw. Bahagya kong tinaas ang tingin ko. May binti na nakaabang sa mukha nung leader nila. Pero kaninong binti? Nakatalikod siya sa akin kaya hindi ko makita. Nakasuot din siya ng Santa Claus costume. Tear aside to touch her face with your dirty shoes. I will cut your legs off for hurting the wife. Banta ni Kiefer. And the wife. Napataas ang isang kilay ko. Pinapahamak niya ako sa ginagawa niya. Binaba nung lalaki yung paa niya nang nakaamba sa mukha ko, kaya ganun na rin yung ginawa ni Kiefer. Sabi sa inyo sila eh. Dinig kong sabi nung isa. Bigla na lang umikot si Kiefer. Ang bilis ng pangyayari. Pag-ikot niya, pinatamaan niya ng sipa yung leader ng mga luko sa mukha. Knockout. Nanlaki na lang yung mata ko sa gulat. Akala ko hindi na niya itutuloy yung banta niya. Here I am now. You want me right? Hamon ni Kiefer sa kanila. Narinig ko na naman yung phone ko. Agad kong kinuha yung bag ko para sagutin yung tawag. Hindi ako nagkamali. Si Sin nga yung tumatawag sa akin. Si, please tell me na kailangan mo yung tulong namin. Putol niya sa sasabihin ko. Sin. Andi, Jay. Andito lang kami para sayo. Handa kaming tulungan ka. Pakinggan mo, wag kang ganyan, Jay. Ano ba? Ginagawa mo kaming others. Tenjin. Sin. Kailangan ko tulong nyo. Pero paano ko sasabihin yun kung ayaw mo kong pagsalitain? Sigaw ko. Sandali nang tumingin sa akin si Kiefer. Ay. Sorry. Sabi niya at pinatay ang tawag. Tinignan ko ng masama yung cellphone ko. Nakakagago kasi tong si, andito na kami. Sigaw ni Sin. Bigla na lang siya nang naglanding sa harap ko galing sa kung saan. Nakakostume pa siya ng elf ni Santa. Kasunod niya si David, Felix at Calix na normal naman ang suot. Mula naman sa likod nitong mga luko ng kanina ko pa kinakabalaban. Natatanaw ko sila Blaster, Josh, Calix at Yuri. Inalalayan ako ni David sa pagtayo. Ano nang masakit sa'yo? Tanong niya sa akin. Bibuong katawan. Pabulong kong sagot. Bakit naman nauna ka pa nang nagki-party?
Tanong ni Sin habang nakatingin sa mga pinabagsak ko kanina. Party? Di humabol tayo. Problema ba yun? Mayabang na sabi ni Felix habang pinapatunog ang kamao. Napatingin ako sa mga kakalabanin nila. Halata nang natatakot pero pilit tinatago. Sulitin na natin tong Christmas party na to. Sigaw ni Kiefer at sabay-sabay silang sumugod. Naiwan ako nang nakasandal sa pader at nanunood lang sa ginagawa nila. Kasi naman, napakaganda ng pamasko nito. Pero hindi ko maiwasan na hindi mapangiti. Akala ko kasi dati wala nang dadating para tulungan ako sa mga ganito ng pagkakataon. Idagdag pa yung itsura ni Kiefer. Naka-costume pa rin habang nakikipag-away. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang suot niya. Si Sin gets ko talaga. Bata saka nasa personality naman kasi niya yung mga ganyan pero itong hari ng mga ulupong nakakapanibago. Pero mukha nang hindi lang siya yung naka-elf costume. Pati pala si Yuri ganun din yung suot. Ano nang meron? Bakit ba mga nakaganyan sila? Natapos ang suntukan. Si Kiefer ang una nang lumapit sa akin. Alva, you didn't call us idiotly. Inis na sabi niya sa akin. Makakatawag ba ako kung nakikipag-away ako? TFF. Lalakad na sana siya paalis nang meron akong naalala. Thank you, Mr. Santa Claus. Napatingin siya sa akin at sa suot niya. Oh crap. Sabi niya at hinubad yung pang-itaas habang naglalakad palayo. Napano yun? Ha ha ha. Nakalimutan niya ang naka-costume pa rin siya bago sumugod dito. Ha 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 di. Sabi ni Sin habang patuloy sa pagtawa. Kaya pala ganun ang reaksyon niya. Pati ako natawa na rin. Pero meron lang akong pinagtataka. Paano nila nalaman na andito ako? I saw my kissing Santa Claus. Underneath the mistletoe last night, hindi ko alam kung anong indahin ko. Yung sakit ng katawan ko o yung sakit ng tenga ko. Alam ko namang plakda yung boses ko kaya hindi ako kumakanta pero ito ng bata na to, hindi ata aware na parang yuyuping yero yung boses niya. Ang galing mo, Sin. Idol. Sige lang, si. Pagchichiin ng mga luko kay Sin, obvious naman na kinukonsinti lang nila tong isa. Sumasakit na yung ulo ko sa pangit ng boses niya. Grabe na kung grabe. Pero kingina kasi. Napatakip na lang ako ng tenga. Bakit ba kasi may video pa? May nagbaba ng pagkain sa harap ko. Bahagya kong tinaas ang ulo ko para makita kung sino yun. Merry Christmas, T. Bati sa akin ni David sabay tulak ng plato ng pagkain. Merry Christmas din ni. Balik kong bati sa kanya. Kumuha ako ng pagkain sa binigay niya. Kahit masakit ang katawan ko, gusto ko pa ring ma-enjoy tong party na to. Ready mo na ba yung regalo mo? Tanong sa akin ni David. Nagnod naman ako. Meron kasi kami ng munito-munita. Dahil ako lang ang babae, nagkagulo sila. Hindi kasi pangalan ang nilagay namin sa papel na bubunutin. Codename lang tapos bahala na kami kung ano ireregalo basta pasok sa theme. Something naughty daw. Feeling ko kamanyakan lang yung something naughty na yun. Nakisama na lang ako kaysa naman masira yung party nila. Hindi nga lang ako sure kung sino yung nabunot ko. Basta alam ko lalaki kasi nga ako lang yung babae. Sino kaya tong Bluetooth na to? Magpapangalan na lang mukhang tanga pa. Kung sino man to, maganda regalo ko sa kanya. Something naughty talaga. Maraming salamat sa performance ni Sin. Bigla nang sabi ni Rory sa mic kaya nagtinginan kami sa kanya. Nagpalakpakan ang mga luko at may kasama pang sipol. Simulan na natin ang party. Sigaw ni Rory. Sinundan na naman ng hiyawan ng mga luko. Gustuhin ko mang makisigaw, ayaw makisama ng katawan ko. Bakit ba kasi ngayon pa nila ako naisipang abangan sa kanto? Simulan natin sa palaro. At syempre ang mananalo ay may katumbas na prize. Paliwanag ni Rory at luminga sa paligid. Asan si Santa na magbibigay ng premyo? Speaking of Santa, ayon at may hawak na bote ng alak. Kasama pa niya si Yuri na wala rin tigil sa pagtungga ng alak. Napilitang tumayo si Kiefer at lumapit kay Rory. Hawak pa niya yung isang bote ng alak sa kamay niya. Okay. Ready na lahat. Simulan natin sa stop dance na DJ twist. Ano daw? Lahat kasali. Maliban kay JJ at Mika.
Dagdag ni Rory dahilan para madami ang magreklamo. Ang daya naman nun. Bakit ganun? Di na ako sasali. Bigla na lang inagaw ni Kiefer yung mic kay Rory. Kung bugbugin ko kaya kayo para hindi rin kayo makapaglaro. Banta niya sa mga luko. Agad silang natahimik. Nawala ata sa isip nila na nakipag-away ako kanina. Binalik na niya yung mic kay Rory. Okay. Dahil hindi kasama si JJ at Mika, pati na rin si Kiefer at Yuri at syempre ako. Kulang pala tayo ng isa. Biglang sabi ni Rory habang nagbibilang sa daliri. Mukhang mapipilitan talaga ako ng makipaglaro. 18 kaming lahat kung isasama si Mika na kasalukuyang nakaupo sa tabi ni Calix. Mas gusto daw niya kasing umattend ng Christmas party namin kesa ng school. 5 ang aalisin kaya naman, 13 na lang silang matitira. Kailangan pa ng isa para lang masakto yung bilangan. Okay lang ba Mika kung sasali ka sa laro? Tanong nila kay Mika. Sandali siyang tumingin kay Calix at sakin. Nahihiya tuloy ako sa kanya. Ako dapat yung kasali sa laro eh. Ako na lang. I'll do it, T. Sabay na sabi ni Yuri at Kiefer. Pare-pareho kaming nagtinginan. Ang weird kasi ng dating ng pag-volunteer nila. So, sino yung maglalaro? Awkward na tanong ni Rory sa dalawa. Nagtitigan si Yuri at Kiefer. Para silang nag-uusap gamit lang ang tingin hanggang sa umiwas ng tingin si Yuri at uminom ng alak. Lumakad si Kiefer sa gitna at mukhang siya yung maglalaro. Okay na. Sakto na ang bilang. Simulan na natin. Sabi ni Rory at nagpalakpakan kami. Agad na pumwesto ang mga luko sa gitna. Ganito ang twist. Kapag sinabing stop, dapat nakapost na kayo at syempre walang gagalaw. Pero ang magiging post nyo ay babase sa sasabihin ko. Ha? Parang ang komplikado ata nito. Kapag sinabi kong animal pose, kailangan mag-post kayo ng parang hayop at hindi gagalaw. Naku! Patay! Yung hari ng mga ulupong. Game! Sigaw ni Rory at nagsimula ang music. Hindi ko na malaya na lumapit na pala sa akin si Mika. Napansin ko na lang siya paglingon ko sa pwesto kanina ni David. Kamusta? Nakipag-away ka daw? Tanong niya sa akin. Ikaw kamusta? Balik kong tanong sa kanya. Ayos lang din ni. Sagot niya sabay ngiti sa akin. Matutuwa ako para sa kanila. Ang dami na rin nilang pinagdaanan ni Calix. Sana nga lang wag na maulit yung naging away nila. Baka magpatiwakal na tong si Calix. Sandali kaming tumingin ni Mika sa mga ulupong na parang mga nakawala sa koral magsayaw. Supermodel pose and he. Sabi ni Rory. Stop. Kanya-kanya ng pose ang mga luko. May facial expression pang kasama. Natawa pa kami kay Edrix na naglabas pa ng 10 feeling DVB si Sin hindi pa patalo, kagat labi pa ang luko habang pupungay-pungay ang mata. Pero napako ang tingin ko kay Kiefer. Nakatingin kasi siya sa akin. Nakatayo lang siya at para ng poste sa kinalalagyan niya. May something ba kayo ni Kiefer? Biglang tanong ni Mika dahilan para mapatingin ako sa kanya. Ha? Hindi na dapat ako makiintriga sa inyo. Kaya lang kasi napakagat siya sa ibabang labi niya. Minsan naming napag-usapan ni Calix na may kakaiba sa inyo ni Kiefer. Paano bang kakaiba? Lagi nga kami nang nag-aaway niyan. Depensa ko. Muling bumalik ang malakas na music at nagsasayaw na naman ang mga luko. Pero may gusto ka ba sa kanya? Diretsong tanong ni Mika. Bigla na lang nag-init ang pisngi ko. Jossem. Kakaiba din kasi mga tanungan nitong si Mika. Wala. Mabilis kong sagot. Bahagyan ang tumawa si Mika. Hindi na ulit siya nagtanong. Mainam naman yun. Hindi ako komportable ng pag-usapan niyang like na yan. Natapos ang una ng palaro at nagutom ang mga luko. Kakain daw muna sila at maglalaro ulit. Pagkatapos ay ang bigayan na ng regalo. Excited ako sa matatanggap ko. As usual, si Eman ang nagluto ng kakainin namin. Nagpatulong daw siya sa daddy niya. Pinilit kong makatayo para kumuha ng pagkain. Baka ubusan ako ng mga luko kung maghihintay pa ako ng kukuha para sa akin.
Habang nakapila, nakita ko si Yuri na pinaglalaruan yung bote ng alak sa kamay niya. Halatang malalim yung iniisip. Kumuha ko ng pagkain para sa aming dalawa. Obvious naman kasi na wala siya ng balak kumuha ng pagkain niya. Pagkakuha, agad akong lumapit sa pwesto niya at naupo sa tapat niya. Wala siyang reaksyon pero nakatingin siya sa akin. Kain na, G. Sabi ko habang tinutulak yung plato palapit sa kanya. Tinignan lang niya yung pagkain at tumungga na naman ng alak. Hindi ako sanay ng ganito siya. Yuri T. Tawag ko sa kanya. Bakit ba ang tahimik mo? May problema ka ba? Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lang siya sa ginagawa. Honestly, nag-uumpisa na akong mainis sa ginagawa niya. Ayoko sana ng pag-usapan to pero kailangan eh. Maganda yung sing-sing D. Sabi ko nang hindi nakatingin sa kanya. Hinintay ko kung magsasalita siya pero hindi siya kumikibo, hindi rin siya gumagalaw. Tinignan ko ulit siya ng maayos, nakahinto nga siya at nakatitig sa akin. Seryoso ng seryoso at parang may iniisip. Kinaway ko yung kamay ko sa harap ng muka niya. Sandali siya nang kumurap kaya tumigil din ako. Do you like it? Halos pabulong niya ng tanong. Sukat sa akin. Salamat. Sabi ko at nagpilit ng ngiti. Bakit mo nga pala ako binigyan nun? Aayain sana kita magpakasal. Mabilis niya ng sagot dahilan para masamid ako. Ubo-ubo. Ano? Bigla na lang siya nang tumawa. Sandali siyang umalis at kumuha ng bottled water. Binuksan niya yun at inabot sa akin. Joke lang. Ang seryoso mo kasi. Sabi niya. Seryoso nga kasi ako. Para saan nga yun? Umiwas siya ng tingin. Hinarap ang bote ng kanina niya pa pinaglalaruan sa kamay tapos titingin sa mga kasama namin na nag-aasaran at nagkakasiyahan. I'll tell you later. Mabilis niya nang sabi. Bubuka pa lang sana ang bibig ko para magsalita pero agad siya nang tumayo at pinuntahan sila Felix na busy sa pagkain at asaran. Medyo bastos ah. Kinakabahan ako. Kakaiba sa pakiramdam yung sinabi ni Yuri at bakit kailangan ko pang antayin ang mamaya kung pwede naman na ngayon na. Hinarap ko na lang ulit yung pagkain ko at sa hindi ko maintindihan na dahilan, napatingin ako bigla kay Kiefer. Nakatingin din siya sa akin pero para nang nangungusap yung mga mata niya. Ano bang problema nitong dalawa na to?